Ang mamuhay na malaya sa tanikala ng kasalanan, ang kahulugan ng pagliligtas na dala ni Jesus sa atin, ang pagpapalaya ng puso mula sa mga hadlang upang maging tunay na masaya ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Bumalik sa Galilea si Jesus, taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Napabalita sa mga karatig bayan ang tungkol sa Kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at hinangaan siya ng lahat. Pumunta si Jesus sa Nazareth, ang bayan kung saan siya lumaki, gaya ng kanyang nakaugalian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon." Inirolyo niya ang kasulatan, isinauli sa tagapag-ingat at siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon." Pinuri siya ng lahat at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. "Hindi ba ito ang anak ni Jose?" tanong nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay liberty. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang kapiyastahan ng Poong Jesus Nazareno. Kaya sa lahat ng mga deboto ng ating Panginoong Jesus Poong Nazareno, happy fiesta po, lalong-lalo na sa Quiapo community. Mga kapatid, napakaganda ng pagkakalagay ng kapiyastahan ng Santo Niño malapit sa panahon ng Kapaskuhan. Actually, within ngayon, ay nasa panahon pa rin ng Kapaskuhan. Dahil sa linggo, Baptism of the Lord, ay doon pa lamang papasok tayo sa ordinary season. So basically, itong week na ito after Epiphany, ay sakop pa rin ng panahon yon. And makikita natin na after Christmas, kung inyong matatandaan at babalikan natin, there are already feasts of the martyrs. Tulad ni San Esteban, ni San Juan Evangelista, and of course, yung mga Niños Inocentes, mga naging martir sa ngalan ng ating Panginoong Jesus. Napakahalaga na makita natin na yung future of this child Jesus ay already foreshadowed by the lives of these people. Ito yung itinuturo ng ating liturgy. Yung mga naging buhay na patotoo na si Jesus ang Mesiyas, na si Jesus ang anak ng Diyos. At ngayong araw na ito sa fiesta ng Poong Jesus Nazareno, itinuturo sa atin na yung batang isinilang sa sabsaban ay hahantong sa pagpapakasakit at kamatayan. Kaya ito yung ating pinagdiriwang, nakikita natin sa larawan ng Poong Jesus Nazareno na ang batang si Jesus ay lalaki, mangangaral, magtuturo at iaalay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan, para tayo'y lumaya. Yung kamatayan ng ating Panginoon ang siyang magpapalaya sa atin. Dahil yung kamatayan ni Jesus ay concrete expression, kaganapan ng kanyang pagmamahal sa ating lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ang siyang magpapalaya sa atin. Buhat saan? Sa paniniil ng kasalanan, sa paniniil ng puwersa ng kasamaan. Kaya nga tanging pag-ibig lamang
ang makapagpapalaya sa atin. At itong pag-ibig na ito, ang wagas at dakilang pag-ibig ng Diyos, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan, ang siyang nagpalaya sa atin. Kaya nga yung gospel natin today, from the Gospel of St. Luke, na nagsasabing naparito si Jesus para tayong lahat ay bigyang laya. Ano man yung sumisiil o sumisikil sa atin, lalong-lalo na ang kasalanan, palalayain tayo ni Jesus mula doon. Kaya napakahalagang pakinggan natin ang sinasabi ng ating Panginoon. Naparito siya para palayain ka. Napakahalaga ng liberty. Pag sinabing liberty, hindi ito yung gawin natin para bang term na liberated na gusto lang natin gawin kung ano yung gusto natin gawin. Yung bang i-abuse natin yung ating freedom, hindi po yun. Pag sinabing liberty, palayain tayo. Palayain tayo sa mga sumisiil sa atin. Palayain tayo sa mga sumasakal sa atin, sa tanikala at sa kadena na humahad lang sa atin para tanggapin unang-una ang pag-ibig ng Diyos. Humahad lang sa atin para magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Kung ating mapapansin, ano ba yung humahad lang sa atin para tayo magkaroon ng relationship with God? Yung kasalanan. Kapag iniisip pa lang natin yung ating mga kasalanan, ano yung pakiramdam natin? Hiya. Hindi lang yung guilt, kundi shame. At kapag naranasan natin dito yung guilt and shame, wala na tayong mukhang ihaharap sa Diyos. Gusto na lang nating magtago, gusto na lang nating umiwas, gusto na lang nating lumayo. Dahil wala tayong mukhang ihaharap. Pero mga kapatid, kaya mayroong Poong Jesus Nazareno upang makita natin kung hanggang saan tayo kayang mahalin ng Diyos. Okay lang kung pakiramdam natin wala tayong mukhang ihaharap. Hindi ba't ganun din ang niyakap ng Panginoong Jesus? Yung nakakahiyang uri ng kamatayan. Kamatayan ng isang kriminal, kamatayan ng isang taong walang dangal, hinubaran ng lahat ng rangya at dangal sa buhay. Niyakap ng Panginoon ito. Wala rin siyang mukhang maihaharap dahil sa pagyakap na doon sa dapat ay sanay sa atin. Kaya nga sa halip na yumuko tayo, sa halip na magtago tayo, sa halip na huwag tayong magpakita sa Diyos dahil sa kahihiyan, ang pinakamainam na gawin dahil sa ganoon ang ginawa ni Jesus para sa atin, para abutin tayo. Tingnan natin ang mukha ng Poong Jesus Nazareno. Makita natin kung hanggang saan tayo minahal ng Diyos. Hanggang sa ganoong mukha na nilapastangan, tinanggalan at hinubaran ng dangal at dignidad. Dahil yung mukha ni Jesus, ang Poong Jesus Nazareno, ay sumasalamin sa mukha natin. Mukhang narungisan, mukhang walang maihaharap. Pero yung mukha na yon ng Poong Jesus Nazareno, ang mukha na labis na minahal ng Ama. At yung mukha na yon na nasa sa bawat isa sa atin, ang magsisilbing passes natin, ang magsisilbing at magbabalik ng dangal sa atin para mahalin ng Diyos, mahalin ng Ama. Kaya nga, mga kapatid, yung ating wasak at sirang mukha dahil sa ating kasalanan, hindi nagalit ang tugon ng Diyos. Dahil sa mukha ng Poong Jesus Nazareno na nasa bawat isa sa atin, hindi nagalit ang tugon ng Ama sa atin, kundi ang tugon niya sa atin ay awa. At dahil sa awa at habag ng Diyos sa atin, gusto niya na tayong palayain mula doon
sa tanikala sa kadena ng kasalanan. At si Jesus na naging kamukha natin ang siyang nagpalaya at palaging magpapalaya sa atin sa pamamagitan ng kanyang wagas na pagmamahal at ng kanyang pagpapatawad sa ating lahat. Mga kapatid, we deserve to be free. Bakit? Dahil kay Jesus. Dahil ito yung gusto ni Jesus. We deserve to be free dahil buhay ng Panginoong Jesus, pagka-Diyos ng Panginoong Jesus, ang kapalit, ang kabayaran ng ating paglaya. Tinubos niya tayo. Dugo ng Panginoon, buhay ng Panginoon, ang kabayaran ng ating kalayaan. You deserve it because Jesus loved you that much. Hanggang doon tayo minahal ng Diyos. At ano yung dapat na tugon natin? Salamat sa Diyos. Salamat sa pagpapalaya sa atin. Salamat sa mapagpalayang pag-ibig, habag at kapatawaran na dulot ng ating Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa iyong wagas at dakilang pag-ibig na namalas namin sa mukha ng aming Panginoong Jesus Nazareno. Naway pahalagahan namin ito, ang regalo at biyaya ng kalayaan mula sa lahat ng mga sumisiil sa amin, lalo na ng kasalanan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Inaanyayahan ko kayo na makibahagi sa isang natatanging pilgrimage sa Eastern Europe bilang bahagi ng Jubilee of Hope. Isang pagkakataon po ito upang mapalalim ang ating pananampalataya, mas lalo pang mapalapit sa Diyos at maranasan ang mayamang kultura at espiritualidad ng mga bansang ito. Ang mga tampok na lugar na atin pong bibisitahin, unay ang Sanctuary of the Divine Mercy at Shrine of St. John Paul II sa Poland. Tuklasin natin ang kahulugan ng awa ng Diyos sa pamamagitan ng pagdalaw sa mga lugar na ito kung saan isinilang at naglingkod ang Santo Papa ng awa si St. John Paul II. Pangalawa, ang debosyon sa Infant Jesus of Prague o Santo Niño de Prague na matatagpuan sa Czech Republic. Palalimin natin ang pananampalataya sa pamamagitan ng debosyon sa banal na sanggol na si Jesus, na kilala sa pagpapagaling at pagbibigay ng mga biyaya. Ikatlo, yung Marian devotion sa Medjugorje sa Bosnia and Herzegovina. Damhin po natin dito yung kapayapaan at mga mensahe ng mahal na Birheng Maria sa lugar na ito ng debosyon at mga himala. At marami pang mga simbahan at santuaryo sa Austria, Czech Republic, Slovenia, Croatia at Bosnia and Herzegovina. Bisitahin ang mga makasaysayang simbahan at santuaryo na puno ng kagandahan, sining at espiritual na kahulugan. Bakit nga ba dapat mong sumama? Dahil una, ito'y isang bihirang pagkakataon upang mas lalong mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay. Makasama ang iba pang mga mananampalataya ang nagnanais na lumago sa kanilang espiritual na buhay. Siyempre, ikatlo, tuklasin ang mayamang kasaysayan, kultura at pananampalataya ng mga lugar na ating bibisitahin. At para po sa mga interesadong sumama, agad na makipag-ugnayan po sa 0917-5860141 o 0917-823-8461. Huwag po nating palampasin ang natatanging pagkakataong ito upang maranasan ang biyaya at inspirasyon ng Jubilee of Hope. Halina po at maglakbay, magdasal at magdiwang ng pananampalataya natin
sa Diyos.